Alam ko ito yung pinakaayaw mong marinig eh. Pero kasi gusto ko lang malaman mo na baka isa ito sa mga dahilan kung bakit wala pa rin nangyayari hanggang ngayon sa channel mo. Alam ko yung iba dyan ilang buwan na, ilang taon na, pero wala pa rin changes. Baka kasi hindi naman talaga si YouTube ang may problema. Baka hindi naman kasi talaga algorithm. Yun pala, baka ikaw talaga. Ayaw bumitaw. Ayaw pang palitan yung mga bagay na hindi na gumagana. And meron akong ikukwento sa inyo. Meron akong creator na nakausap before. Alam nyo, halos araw-araw siyang nag-a-upload. As in, consistent talaga. And, take note, pagdating sa mga thumbnails, wala akong masabi. Ang gaganda ng mga thumbnails niya. And even yung editing, maayos yung editing style niya. Halos nandun na eh. Consistent, maganda yung thumbnails, maganda yung pagkaka-edit. Pero ito yung isang napansin ko sa mga videos niya. Halos pare-parehas yung mga views. 100, 200, 300. Napakadalang na may nakita akong 500 views sa mga videos niya. Kung hindi ko nakakalimutan, ang pagkakasabi niya noon sa akin, siguro malas lang talaga ako sa algorithm. Kaya ganyan yung mga views ng videos ko. Pero yun na nga, nung tiningnan ko mismo yung buong channel niya, nakita ko na hindi thumbnail, hindi editing, hindi yung title. Kasi almost magaganda, maayos naman lahat. Pero may isang bagay lang ako na napansin. At alam niyo po ba kung ano yun? So yun po yung pinaka-niche ng channel niya. Okay mga ma'am sir, at yan po yung importanteng bagay na pag-uusapan natin ngayon. So sa video na to pag-uusapan natin, bakit maraming takot magpalit ng niche? At sunod na pag-uusapan natin, yung 3 senyales kung kailan dapat ka na talagang magpalit at kung kailan hindi pa dapat. And lastly, na isa sa pinaka-importanting part ng video na to, papaano magpalit ng niche na hindi mo sinisira yung channel mo. Okay, pag-usapan muna natin, bakit maraming takot magpalit ng niche? Unang-una dyan, nasa isip kasi ng ibang mga creator, ako paano na? Baka mawalan ako ng mga subscribers, ng mga supporters ko pag bigla akong magpalit ng niche. Pangalawa na kinakatakutan nila, paano yung mga in-upload ko na napakaraming videos? Ano yun? Masasayang na lang ng ganon-ganon kapag magpapalit ako ng niche. O, diba? Yan yung ilang dahilan kung bakit natatakot magpalit ng topic or ng niche yung ibang mga creators dito sa YouTube. Kaya okay lang sa kanila, kahit na ilang buwan na, ilang taon na ang lumipas, ganun pa rin yung estado ng channel nila. Wala pa rin growth. Hindi lumalaki ang channel. At kahit ganun na walang growth, hindi lumalaki, ganun pa rin, walang pagbabago, tuloy pa rin sila. Pero kasi isipin nyo to mga ma'am sir. Isipin nyo to, kung paulit-ulit mong ginagawa, yung parehong mga bagay na yan, pareho pa rin ang resulta, sa tingin mo may magbabago. Then you are hoping for the success of your channel. You are hoping for a higher views. And sa totoo lang naman, hindi naman masamang magtiyaga. Pero minsan kasi, maraming mga nagsasabi na mas matalino pa rin yung mga creators na nag-a-adjust at lumalabas sa kanilang mga comfort zone. Disclaimer lang mga ma'am sir, ako baka mabash na naman tayo nung ibang natin dyan, mga ibang kapwa content creator. Disclaimer lang po, this is not a professional advice. This is from my own experience. Yung sinishare natin dito is I'll make sure na totoong na-experience natin at totoong na-i-apply natin dito sa aking channel. And in fact, maraming beses na po tayong nagpalit ng niche. And kung hindi ko sinubukan yon, I don't know, hindi ko alam kung until now ay buhay pa din yung channel ko na to. So let's proceed na doon sa 3 senyales na oras na talaga para magpalit ako ng niche. Okay, unang senyales, kapag nakita mo na yung mga videos mo, yung mga ina-upload mo, pare-pareho na lang ng views. I mean, pare-parehong nasa low views, walang improvement, walang changes, walang maganda-gandang result. At kahit anong gawin mo, papalit-palit ng thumbnail, papalit-palit ng title, galingan yung edit, gumamit ng mga AI tools para mas lalong gumanda, attractive, wala pa din. Ibig sabihin lang nun, mga ma'am sir, hindi yung video mo ang problema. Hindi ang algorithm. Lalong hindi si YouTube. Kung isisi ka YouTube, alam mo kung ano, malaki yung possibility na yung audience ng niche na napili mo na yan or klase ng niche na ginagawa mo sa channel mo ay maliit. Yes,
posible na maliit lang yung audience ng niche mo na yan. That's why, almost the same result, always same views, no changes. May pangalawang sinyales. Yung time na kapag nararanasan mo to, yung ikaw mismo, nawawalan ka na ng gana. So, pangalawang sinyales yan. Yung nararamdaman mo na ayaw mo nang i-push, hindi ka na excited every time na gumagawa ka ng video. Napipilitan ka na lang. Napipilitan ka na lang mag-upload. Yan yung pangalawang sinyales. At kapag naramdaman mo na yan, so possible, that's the time na kailangan mo nang magpalit. Kasi mga mamster, sa totoo lang, honestly ha, kapag tayo gumagawa ng video na wala tayo sa mood, di ba? Yung parang napipilitan na lang tayo mag-upload, di ba, magsalita sa camera, gumawa ng video. Alam nyo, totoo yan, na after that, after we upload that video, nararamdaman din yan ng ating mga audience. Di ba? Kahit hindi natin sabihin na doon sa video na nababurn out tayo, wala tayong gana, nakikita yan mismo ng mga audience natin. Nararamdaman nila yan. So kung ganun tayo, ano pang rason para magstay nga naman yung ating mga supporters, yung ating mga audience, mga loyal audience. Kung ikaw mismo, nakikita mismo sa facial expression mo, sa dating ng video mo, parang wala ka ng gana. Parang wala ka ng gana gawin. Yung passion mo na yan. Pangatlang sinyales. So, ito yung pakiramdam na may ibang topic kang gustong-gustong gawin. Pero, natatakot ka lang. Pinapangunahan ka lang ng takot mo. Alam niyo mga mamster, sa totoo lang, maraming mga creators ang nagsibot ng niche bago sila sumakses. Okay, so yan yung tatlong sinyales mga mamster na baka nakikita nyo na, nararamdaman nyo na yan. That is based on my observation at sa nakikita ko sa ibang mga creator. At kung nafe-feel nyo na yan, nangyayari na yan sa inyo, sa channel ninyo, huwag kayong matakot na palitan yan. Subukan yung iba. I-try naman yung ibang topic. Diba? Kung nakikita mo, sad-sad na wala nang bago, why not? Na magpalit tayo. Sa una lang yan na maninibago ka. Kasi nga, kinakatakot kasi nung karamihan is, syempre, mas lalong bababa yung views, bagong niche. Pero sa una lang yan. Kahit naman sa akin, ganun din Nang beses na ako nagpalit-palit ng niche ko, guys. Hindi naman tayo perfectong mga creator. Ano yun, isang upload, kuha mo na kaagad yung gusto ng mga viewers dito sa YT. Siyempre, hindi. Marami kang itatry. Kung may goal ka talaga for your channel na mag-grow, so magtatry ka ng magtatry So hindi mo hahayaan na, gano'n na lang. Makukontento na lang ako sa ganong views, sa ganong engagement. Ito naman yung kung kailan hindi ka muna dapat magpalit. Okay guys, since nabanggit natin kanina na yung mababang views or mahina yung push ng algorithm, hindi ibig sabihin na mababa ang views mo ngayon, magpapalit ka na kaagad-agad. For example, nag-upload ka ngayon ng video mo na long videos. Ayan, mababa yung views. Kinabukasan, ay magpalit na ako kaagad, baba yung views. Wag muna. Lalo na kung isang buwan ka pa lang, 6 months ka pa lang, wag muna. Kasi masyado pang maaga para i-judge mo yung mga content mo o yung niche ng channel mo. 'Di ba? Kung 10 videos pa lang yung ina-upload mo, hindi pa sapat yun. 10, 20, 30. Hindi pa sapat yun para i-judge mo yung niche ng channel mo. So, bigyan mo muna ng chance yung channel mo. Pero, kung na-observe mo, napapansin mo na mahigit 1 taon ka ng ganyan, sa'yo ng videos, 100 mabot ka na sa 100 plus videos. Wala pa ring pagbabago. So, possible, panahon na talaga. So guys, now let's talk about paano magpalit ng niche nang hindi mo sinisira yung channel mo. Okay, mga ma'am sir, eto from my personal experience, no? Sa akin kasi ang ginawa ko noon, hindi ko bigla na pagpalit ng niche yung biglaan. So, paunti-unti. Kasi para hindi masyadong masaktan yung channel mo. I mean, yung analytics yung channel mo. For example, bigyan ko kayo ng example, no? For example, gaming ka. No, gaming yung channel mo and gusto mong mag-switch into tech. So, pwede kang maghanap ng topic na connected yung dalawa. Na may connection.
para hindi masyadong mabigla yung mga audience or subscribers mo. So by the time, pwede mo paunti-unti ipasok yung niche na ipapalit mo. And doon, no, mahalaga na pag-aralan, kaya mahalaga na pinag-aaralan natin yung analytics ng ating channels. Pumunta ka sa audience, no, i-check mo doon kung ano sa mga video na yon doon na mga in-upload mo ang nagustuhan o mas nagustuhan ng mga audience mo. Tingnan kung alin doon yung maraming clicks, alin ang may mataas na watch time, alin doon yung may mga nagko-comment na. Diba? Hindi tayo yung makakapagsabi, pero malalaman mo yan. Paano? Yung mga audience mo mismo yung magsasabi na itong niche, itong content, itong video ang gusto namin. Hindi literal na sasabihin talaga na gusto namin to ganyan. Makikita mo sa engagement. Okay mga ma'am sir, naiintindihan ko naman po na ang pagpapalit ng niche ay hindi ko basta-basta. Marami kang kailangan i-consider dyan. Pero ang sa akin lang naman, ang gusto ko lang i-advise sa inyo na ay no, maraming mga nagre-reklamo, nagko-complain na ilang taon na hindi pa rin nag-grow, ilang taon na hindi pa rin monetize, ilang taon na hindi pa rin nakakatikim ng sahod sa YouTube. So, gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi lang video yung kailangan mong i-double check, kailangan mong pag-aralan, tingnan. So, pwede mo ring tingnan, baka mali yung niche or topic na ginagawa mo. Kaya, inabot ka na ng taon, wala pa ring growth. Wala pa ring improvement na nangyayari. And again, sabi ko nga sa inyo, nagbibigay tayo ng advice dahil sa mga personal experiences natin. So, kahit i-review ninyo yung mga videos na na-upload natin, makikita ninyo ilang beses na talaga ako nagpalit ng niche. So, bakit tayo nagpapalit ng niche? Honestly, ako, diretsahan na. Siyempre, naghahangad tayong makasahod buwan-buwan. So, kung hindi tayo mag-a-adjust, at susundin natin yung nakagawian natin ng mga niche or topic na yan. So, hindi natin marireach yung goal natin na magkaroon ng monthly revenue dito sa platform. So, kailangan, kung may goal ka na gano'n, you need to adjust. Kailangan mo lumabas doon sa comfort zone mo. Aanhin mo yung niche na yan, yung old niche mo, kung hindi ka naman na binibigyan ng revenue, kung hindi ka naman na binibigyan ng chance para mag-grow. So, ayun mga ma'am sir, sana po na-appreciate ninyo. Sana may nakuha kayong lesson dito sa video natin na to. Sana nagustuhan ninyo. And if you think na nakatulong sa inyo mga ma'am sir, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. So, yun lang guys, before I end, I would like to say thank you muna sa mga members ng ating channel. Ayan guys, sa mga members ng channel natin until now. Ayan, thank you so much mga ma'am and sir. I don't know kung paano kayo pasasalamatan. Ilang months na yung iba dito? Ilang months na ba? Sobrang tagal na nung iba, 7 or 8 months. So, still members pa rin natin. Thank you so much guys sa pagiging generous ninyo. Thank you so much sa support. Ayan, sobrang na-appreciate ko. And also, syempre, yung mga bagong subscribers natin, thank you so much sa mga, until now, naka-support pa rin yung mga dating subscribers na natin dyan sa comment section. Ayan, sa mga nakaka-appreciate pa rin yung mga video na ina-upload natin. No? I hope makatulong talaga sa inyo and also sa growth ng inyong channel. So, ayun guys, yun lang. Thank you so much and I hope I wish lahat tayo sumakses dito sa YT. Thank you for watching. Have a nice day. See you in the next video. Bye po!